Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo ng mga Seventh-day Adventist. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa hapon na ito na muli ay atin pong mapag-aaralan ang kanyang mga salita. At akin pong binabati ang lahat ng ating mga kapatiran sa buong sanlibutan at sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Binabati ko po si Sister Jeveline Guerrero at gayon din sa ating kapatid na si Sister Antonio Pronda. At mag-comment po kayo mga kapatid sapagkat para ating mabasa ang ating mga comment or ang inyong mga comment bago tayo tuluyan na magpasimula. At gayon din sa ating mga tita na si Tita Mela Los Bartolome, Tita Agnes, kay Tita Mena Ronas, at gayon din kay Tita Noblisa Cruz at kay Tita Agnes Santos. At binabati ko rin po si Sister Ingrid Matok Lapinia at kay Sister Daniela Mi Acob Domingo. Yan. So at gayon din kay Sister Elisa Francisco At maya-maya ay atin pong babatiin ng iba. At gayon din kay kapatid na JB Chris Gomez Kapinig. At mga kapatid, bago po tayo tuluyan na magpasimula, tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat, Ama, sa hapon na ito na kayo po ang Panginoon na gumagabay at nag-iingat sa inyong bayan sa huling panahon na ito. Kami po ay dumadalangin, nawa Panginoon, sa araw na ito kung kami man ay nasumpungan ng kapintasan sa aming mga buhay at nagkagawa kami ng kasalanan sa inyo Panginoon, nawa inyo po kaming mapatawan sa mga oras na ito. Kami po ay dumadalangin, nawa Panginoon ay tulungan niyo po ang aming mga kapatiran sa buong sanlibutan. Lalong-lalo na po ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, especially kay Sister Mena Ronas, kay Kiambao family, kay Sister Cora Kiambao, at gayon din kay Brother Bongbong Francisco, Panginoon. Nawain niyo po siyang tulungan. At aming pong dinadalangin ang ina ni Sister Melba Perlado, Panginoon, na siya po ay mayroon ding karamdaman, Panginoon. Nawain niyo po silang pagalingin. Mahabag ka po sa aming lahat. At kung ito man po ay resulta ng aming paglabag sa inyong kautusan, nawain niyo po kaming mapatawad at tulungan na pagalingin sa aming karamdaman. Mapatawad nawa kami sa aming pagkakasala sa inyo. Patnubayan niyo po ang inyong abang lingkod sa araw na ito, Panginoon, at gayon man sa aming mga kapatid na nanunood sa oras na ito. Salamat po, Ama, ng marami sa pakikinig mo sa aming mga dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again, mga kapatid at mga kaibigan ko, bago tayo tuluyan na dumako, ay nais ko palang batiin pa si Brother Bondior, DCR Naes, at ngayon din kay Marilo Bata, at kay Tita Rebecca Abilacosi, at kay Sister Jemima Evans Evangelista. At sa mga oras pong ito, mga kapatid at mga minamahal kong kaibigan, ang atin pong paksa na pag-uusapan, ito po ay patungkol sa mga bagay na napakahalaga sa panahong ito. Sapagkat uulitin ko po, mga kapatid at mga kaibigan ko, sa panahong ito ay marami po tayong hindi napapansin. Sister, anak, patayin mo na yung electric fan, anak. Ate Sheena. Nagla-live si Papa, anak, ha? Okay, so sa muli po, mga kapatid, uulitin ko po. At paumanhin na po sapagkat yung aking bunsong anak ay doon So medyo ang feedback ng electric fan, At ulitin ko po sa mga oras na ito, ang ating pag-aaral, ito po yung kalagayan ng Iglesia ng Diyos or Bayan ng Diyos sa huling panahon na ito. Pagtiyagaan po natin itong pagpakinggan sapagkat tayo po'y mayroong makukuha na napakahalagang aral sa mga oras na ito. Sapagkat
ang bayan ng Diyos or ang Panginoon, hindi niya po tinotolerate or hindi niya po kinukonsinti ang maling gawain ng kanyang iglesia. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan ko, ang sentro ng ating pag-aaral dito po sa mga hula ng ating kapatid na si John na sumulat ng Apokalipsis. At alam natin na sa mga sulat ng 7 iglesia na sinulat ni John the Liberator or si John the Beloved ay hinuhulaan ang bawat iglesia, pero isa lang po itong iglesia ng Panginoon or sa madaling sabi, ito po yung iglesia sa bawat yugto ng panahon kung ano ang kanilang magiging kalagayan. Kaya nga mga kapatid, kung kayo po ay may mga Bible, buksan po ninyo ang inyong Biblia at pag-aralan natin ito ng maigi sapagkat ito po ang katotohanan na kalagayan ng iglesia or bayan ng Diyos sa huling panahon na ito. Kung titingnan natin ang Biblia mga kapatid, particular sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 2, simulan natin, ang bersikulo ay 1, no? Pero bago natin itong puntahan, sapagkat ito po ay 7 churches, bagamat ang sentro ng ating pag-aaral dito po sa Church of Laodicea, sapagkat ito po ang iglesia ng Diyos sa panahong ito, no? Bago nating babalikan yung mga ibang iglesia, sapagkat kukunin lang natin yung mga importanteng mga bagay na ginawa nila at kung paano sila nagtatagumpay sa panlilinglang or pandaraya ng dyablo at pag-uusig ng mga tao sa kapanahunan na kumakalaban sa bayan ng Diyos. Ito po yung ating titingnan mga kapatid. Subalit, pansinin natin sa Kapitulo 1 ng versikulo 20, no? Bago pumunta sa mga 7 iglesia, ay mayroong sinabi ang Diyos sa pamamagitan ng anghel through John. Na ano ang sabi sa versikulo 20? Ang hiwaga ng 7 bituin na inyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at 7 kandilero ay ang 7 iglesia. So mapapansin natin dito na pinaliwanag kay Juan kung ano ang kahulugan ng 7 kandilerong ginto at yung 7 bituin ay ito po pala mga kapatid ang nagre-represent ng 7 bituin ay ang mga anghel sa 7 iglesia. Notice the word anghel, angel. Itong salitang angel, hindi po ito katulad sa napapanood ng mga bata sa TV na may mga pakpak. Hindi po ganon. Kundi ito po yung anghel na ito, it's represent the messenger, no? At ang 7 kandelero ay yaong 7 iglesia. So maliwanag na mayroong anghel sa bawat iglesia. Or sa 7 iglesia ay mayroon din 7 anghel. Ibig sabihin, 7 messenger. So ang messenger mga kapatid, ito po yung tagapaghatid ng balita ng kanyang Panginoon, no? So ito po ang gawain ng messenger. Kaya ngayon mga kapatid, sa ating pag-aaral, nais ko lamang pong bigyan ng kaunting background sapagkat ito pong kasaysayan ng 7 iglesia, ang 6 po dito ay natapos na, no? Ang 6 po dito ay natapos na. At kung ating titingnan mga kapatid, itong Church of Ephesus, ito po ang sa panahon ng 31 AD at 100 AD. Ito po yung Church of Ephesus. Ito po ay parallel doon sa Revelation chapter 6 na yung puting kabayo. Ito po yung pag-grow, napaka-grow yung gospel sa panahon ng mga apostol. Apostolic church po ito kung tawagin or apostolic ages. 31 AD to 100 AD. Ito pong Church of Ephesus. At yung pangalawa mga kapatid na sumunod sa Church of Ephesus na walang iba kundi ito po yung iglesia ng Smyrna, no?
Ang Smyrna, mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po yung panahon ng persecution. Ito po'y nagsimula ng 100 AD to 313 AD. At marami po ang pinagpapatay sa panahong ito ng mga lingkod ng Diyos, subalit sila po ay nagiging matatag sa kanilang pananampalataya. Later on atin itong pag-aaralan kung sino-sino ito at ano-ano ang kanilang mga karakteristik. Ngayon mga kapatid, uulitin ko po, ang Smyrna, ito po yung pangalawang iglesia, sa 7 iglesia, na naghari po ito sa panahon ng 100 AD to 313 AD. No? Ito po yung second seal sa Revelation chapter 6, na kung mapapansin natin dyan, yung kabayong pula, siya po yung parallel nito. At sumunod mga kapatid, yung church na kung tawagin ay yung pangatlong iglesia, yung Pergamo, no? Yung Pergamo, ito po yung nag-reign or naghari sa panahon ng 313 to 538 AD. Ito po yung spiritual corruption. Dito po ay mapapansin natin na ang aral ng Diyos ay hinaluan ng mga doktrina ng tao. Kaya nga sa panahon o kung sa paano sa panahon ng Smyrna, na hindi kayang ubusin ni Satanas ang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapatay, ay iniba niya yung kanyang strategy, no? Kung sa panahon ng Smyrna, pinapapatay niya yung mga tao, bawat isang namamatay, 10 ang nagbumabangon, no? At isa nga po dito, yung ating kinikilalang elder during the panahon ng Smyrna, si Polycarp, no? The more ni pinapatay ni Satanas ang bayan ng Diyos or ang mga lingkod ng Diyos, lalong lumalakas at dumadami ang Kristiyano, lalong tumatapang sila. Kaya pagdating mga kapatid sa tinatawag na sunod sa iglesia ng Smyrna na Pergamo, iniban ang style or ang strategy ni Satanas. Dito po nagsimula yung tinatawag na spiritual corruption. Bali yung pagan at saka Kristiyano pinag-asawa, kaya hinaluan yung mga teaching of men. At unti-unting nawawala ang mga aral. At ito po yung third seal mga kapatid according sa Revelation chapter 6 na maputlang kabayo. Hanggang sa yung 538 AD to 1517, ito po yung tinatawag na Age of Adversity, no? Age of the Adversity. Ito po yung iglesia mga kapatid na nakapaloob dito kasi mahabang panahon ito eh. Nagsimula sa panahon ng tinatawag na 538 AD to 1517, nakapaloob po dito yung iglesia ng yung apat na iglesia, pang-apat, yung pang-apat na kung tawagin Thyatira at yung Sardis at saka yung Church of tinatawag na Laodicea, no? Ito po yung nakapaloob dito, mga kapatid. Yun, mga kapatid. Ang last yung Laodicea. So ngayon, babalikan ko po ang ating pag-aaral. Binigyan ko lang po ng kaunting background, pero babalikan po natin ito. Sapagkat bawat yugto ng iglesia, mayroong nababanggit ang Diyos na mabuti at mayroon ding nababanggit na masama or hindi mabuti sa kanyang iglesia. Like for example, sa ating pag-aaralan sa oras na ito. Ito po yung iglesia sa Laodicea. Kung kayo po'y may mga Bible, please open your Bible and the book of Revelation or Apocalypse chapter 3, verses 14 to 21. Ito po yung ating pag-aaral. Napakahalaga po ito sa ating mga buhay. Bakit? Tumutukoy po ito sa bayan ng Diyos or sa kanyang iglesia na tunay at walang iba kundi ito po ang Seventh-day Adventist believer sa huling panahon na ito. Ano ang sabi mga kapatid sa verse 14 ng Revelation chapter 3 na ganito ang sabi ng Bible? At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Kanino pinagsasabi ng Diyos? Kay John. Pero ano ang sabi? Isulat mo doon sa anghel. Ibig sabihin, naka-address doon sa messenger ng Panginoon. Yung letter ng Diyos through the messenger, at ang messenger ang magsasabi doon or magpapahayag sa iglesia sa Laodicea. Na ano ang sabi? Sa verse 14 sa ating pagpapatuloy,
ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula pa ng paglalang ng Diyos. Ito po yung saksing tapat at totoo. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa verse 15 na ganito ang sabi ng Bible, nalalaman ko ang inyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya nga, sa verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahininga o malagyamgam at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Babalikan natin sa verse 15. Dito po sa verse 15, sinabi po dito, nalalaman ko ang iyong gawa. Sino po yung nakakaalam ng mga gawa ng iglesyang ito? Walang iba kundi yung Diyos na manlalalang, ang ating Panginoong Hesukristo. Na ano ang kalagayan ng kanyang iglesia? Na ikaw ay maligamgam or malahininga. Pero ibig sana ng Panginoon na ikaw ay mainit or malamig man. Subalit dahil sa ikaw ay malahininga, ano ang sabi ng Panginoon? Isusuka kita. Dito pa lang mga kapatid, sa introduction pa lang, walang nabanggit na mabuti ang Diyos sa kanyang iglesia. Pero ang tanong, Brother Jonald, iglesia ba ito ng Panginoon? Yes, iglesia ng Panginoon. Subalit mga kapatid, walang nabanggit ang Panginoon sa iglesyang ito na mabuti. Katulad ito sa panahon ng iglesia sa Sardis, no? Ang iglesia ng Sardis, mga kapatid, wala ring nabanggit na mabuti ang Panginoon. Iba po ito sa iglesia sa Smyrna, kasi ang Smyrna, mabuti ang nabanggit ng Diyos. Sa Church of Ephesus, mabuti ang nabanggit ng Diyos, pero mayroon ding laban ang Diyos, no? Pero itong iglesia na ito, katulad ang kalagayan nito sa Church of Sardis, ang tinatawag na Laodicea. Ito po ang iglesia sa panahon na ito na tumutukoy sa Seventh-day Adventist believer. Ngayon mga kapatid, bakit isusuka ito ng Panginoon? Itong iglesia na ito. Sa verse 17 na ganito ang sabi, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman, ikaw ay aba, at maralita, at dukha, bulag at hubad. Pag-aaralan natin kung ano ang kahulugan nito, mga kapatid, no? Sa verse 17, bibigyan natin ito ng diin dito at hindi tayo aalis na hindi natin mauunawaan kung ano ang kahulugan nito. Sa verse 17, bakit sinabi ng Diyos sa verse 15 to 16 na isusuka kita? Dahil sa verse 17, ganito ang karakteristik ng iglesia na ito, na Laodicea, na sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi mo nangangailangan or hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman, ikaw ay aba. So dahil sa isusuka ng Panginoon, ito po ay dahil or sa kadahilanan, sinasabi ng iglesia na ito, na ang Panginoon ay mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi nangangailangan ng anuman. Ito po mga kapatid. Ano ba ang kahulugan nito, Brother Jonald? Mamaya mga kapatid, ano? Pero mayroong sinabi ang Diyos. Dahil sa sinabi ng iglesyang ito sa Panginoon, ito ang response ng Panginoon sa kanila. Ano ang sabi mga kapatid? Hindi mo nalalaman, ikaw ay aba, una, at maralita, at dukha, bulag, hubad. 5 mga masasamang bagay or hindi magagandang bagay ang nabanggit ng Panginoon sa church na ito, mga kapatid. Pero uulitin ko po, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga Roman Catholic or sa ibang mga relihiyon na nakapapanood nito, baka sabihin natin kung anong mga kapatid, no? Hindi po natin kinukonsinti ang gawain ng masamang or masasama sa loob ng iglesia ng Panginoon. Katulad ng sa Diyos, hindi niya kinukonsinti ang gawain na masama ng kanyang mga minamahal na anak. Hindi tayo katulad sa ibang iglesia na sasabihin natin na
umanib ka lang, brother. Umanib ka lang, kapatid, sister. Sa aming iglesia, ligtas ka na. Hindi gayon ang ating iglesia, mga kapatid, no? At hindi gayon ang tinuturo ng Bible. So, bibigyan natin ng diin ito. Bakit natawag ng Panginoon na itong iglesia na ito na aba? Ano bang ibig sabihin ng aba? Kahabag-habag, no? Mga kapatid, kung titingnan natin yung Book of Matthew chapter 23, na kung bakit itong mga karakteristik na ito ng iglesia sa huling panahon na ito ay the same sa karakteristik ng mga Parisi at Eskriba. Kung paano po natin nasabi ito, Brother Jonal, no? In the Book of Matthew chapter 23, kung ating pag-aaralan yan, yung whole verses, itong mga salita na bulag, ginamit po ito ng Panginoong Hesukristo sa Pariseyo. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Mga bulag na taga-akay. Sinabi pa ng Panginoong Hesukristo, mga kahabag-habag kayo, or mga aba kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Napapansin po natin, mga kapatid, itong salitang aba, hubad, bulag, ito po'y ginamit ng Panginoong Hesukristo sa Parisi. Bakit natin ito nililiwanag? Bakit, mga kapatid? Ang Pariseyo, sila po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita, ng kautusan. Kaya nga kung babasahin natin ang Matthew chapter 23, verses 1 to 3, or 1 to 4, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga pinuno ng tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo ang siyang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ano ang sabi ng Panginoon? Sundin ninyo ang kanilang ipinag-uutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang pinapangaral. So ano ang sabi ng Panginoon? Sundin ninyo ang kanilang ipinag-uutos. Ibig sabihin, or sa madaling sabi, ang kanilang tinuturo, tama. Subalit ang kanilang tinuturo, hindi nila isinasabuhay. Paano po natin nasabi, Brother Jonal? Babaan lang natin ng pagbasa. Sa versikulo 2:3-4, ano ang sabi doon? Pinagpapasa ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ang inyong mga daliri or ang inyong mga kamay ay ayaw ninyong igalaw upang tumulong sa mga ito. So itong mga Pariseyo, sila po, mga kapatid, ay hindi example kung ano ang kanilang sinasabi. Kaya nga kung titingnan natin, palagi itong tinutuligsa ng Panginoong Hesukristo. Gayon ang kalagayan ng iglesia ng Diyos sa huling panahon na ito. Baka sasabihin niyo, mga kapatid, gawa-gawa mo lang yan, Brother Jonal, no? Para tayo ay pagtibayin natin ito. Gagamit po tayo ngayon ng spirit of prophecy, no? Ito po, mga kapatid, ay hindi natin ito mapabulaanan dahil ito po ay sulat ni Mrs. White na kinikilala nating propetesa. Kung kayo po ay may mga aklat na ganito, ito po ay mababasa natin sa Review in Herald, no? Ito pong aklat na Review in Herald, Spirit of Prophecy po ito, or kasama po ito sa mga book na Spirit of Prophecy, no? Ano ang sabi, mga kapatid? Isulat po natin at pwede po ninyong tingnan ito, ang aking sinasabi. Review in Herald, August 1, 1893, page 5. Uulitin ko po. Review in Herald, August 1, 1893, page 5. Ano ang sabi ng Panginoon sa iglesyang ito? Ano ang sabi ni Mrs. White sa iglesia ng Seventh-day Adventist? Ano ang sabi? Among the professed children of God, how little patience have been manifested, how many bitter words have been spoken, how much denunciation has been uttered against those not of our faith. Many have looked upon those belonging to other churches as great sinner. No? Mamaya ating ipapaliwanag kung anong sinasabi ni Mrs. White. Ito po yung mga tao na maliit ang pasensya, na ano ang sabi dito, na nagsasalita ng mga laban doon sa hindi nila kapananampalataya, no? Masasakit itong magsasalita itong mga taong ito. Na ano ang sabi, mga kapatid? Denunciation has been uttered against those not of our faith. And then, many have looked upon those belonging
to other churches as great sinner. Tinitingnan nila yung ibang iglesia na makasalanan kaysa kanila, no? Ibig sabihin, itong mga taong ito na sinasabihan ni Mrs. White na kabilang sa loob ng iglesia or sa tunay na bayan ng Diyos, mga mayayabang po ito, no? Mayayabang po ito, mga kapatid. Ano ba? Those who look those upon the member of other churches have need to humble themselves under the mighty hand of God. Of those who boast of their light, nagyayabang na nasa kanila ang liwanag, ito po yung Seventh-day Adventist. Tayo po yung binigyan ng Diyos ng liwanag. And yet fail to walk in it. Subalit ano daw? Hindi lumalakad sa mga ito. Yung liwanag na natanggap ng iglesia na ito, hindi nilalakaran ng mga taong ito na binabanggit ni Mrs. White. Na ano ang sabi? Christ says, sinabi ng Panginoon, "But I see unto you, I shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you." Ginamit yung Luke chapter 10, verses 13 to 14. Sapagkat ito po'y ginamit yung Tyre at saka yung Sidon. Sa panahon ito ni Jesus Christ na kung saan siya doon ay nangangaral sa Capernaum. Ano ang sabi dito? Babalikan natin ha. Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum. Itong Seventh-day Adventist, sinabi po ito or tinutukoy po ito ng ating kapatid na propetesa na si Mrs. White, Capernaum. Paano natin nasabi mga kapatid? Sabi po dito, and thou, Capernaum. Sino itong Capernaum? Seventh-day Adventist. Who have had great light, na mayroon silang liwanag ng katotohanan. Ito po yung light, great light, or greater light, yung katotohanan. Which are exalted unto heaven, and point of privilege, shall be brought down to hell. Medyo mabigat po ito na pananalita mga kapatid ni Mrs. White. Papayag po ba kayo na mga Seventh-day Adventist tayo na pupunta tayo doon sa impyerno? Hindi po si Brother Jonald ang may sabi ha, kundi si Mrs. White. Nang nabasa ko po ito mga kapatid, dito ko po nakita na ang ating kinikilalang propetesa tunay na sugo ng Diyos. Sapagkat dyan pa lang hindi niya kinukonsinti katulad ng Panginoon ang iglesia, no? Kaya nga kakaiba yung Seventh-day Adventist sa ibang churches sapagkat marami ngayong iglesia sa buong sanlibutan. Nasasabihin mo lang umanib ka na, ligtas ka na. Pero dito mga kapatid, nang nakita ko ito, na si Mrs. White, nakita ko na or makikita natin na tunay na lingkod ng Panginoon. Hindi niya kinukonsinti ang gawain na masama ng bayan ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy, for it the mighty works which have been done in thee, have been done in Sodom, it would have remained until this day. But I see unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom and the day of judgment than for thee. Ginamit mga kapatid, yung sa panahon or yung sinabi na for it the mighty works. So alam natin mga kapatid na sa panahon ng sa Tyre at Sidon, Capernaum, ang Panginoon doon mga kapatid ay yung lugar na kung saan siya po ay umiikot ang kanyang pagbiministeryo doon. Pero sa kabila pa man ng kanilang nakita na mga milagro or miracle ng Panginoon, kabutihan na ginawa ng Panginoon, hindi pinaniwalaan ang Misaya, ang ating Panginoong Jesus. So yan po ang masaklap na kalagayan. At ito'y kinakapit ni Mrs. White sa iglesia na Seventh-day Adventist na ano daw? Capernaum. Mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po yung kalagayan ng Church of Laodicea. Nakakaalam ng katotohanan, nasa atin ang greater light na ipinagkaloob ng Panginoon. Pero mga kapatid, yung greater light na ating natanggap, hindi nilalakaran ng mga taong ito. Kaya nga kung babalikan natin, ito po yung mga tao, hindi po ito lahat mga kapatid ha. Kundi ang karakteristik na binabanggit ni Mrs. White na mga Seventh-day Adventist, ito po yung mga tao na magagalitin, madaling magalit, walang pasensya, nagmamataas sa kanyang sarili na tinitingnan ang iba ay makasalanan kaysa sa kanila.
at pinagmayayabang ang katotohanan. Mga kapatid at mga kaibigan ko, hindi po dapat ipagmayabang ang katotohanan, kundi ang katotohanan ay binigay ito ng Diyos sa bayan ng Diyos upang ang bayan ng Diyos siya ang magsilbing tanglawan ng karamihan para maraming maligtas. Kaya ganito po ang iglesia ng Panginoon sa Church of Laodicea. Ang church na ito, mga kapatid, walang nabanggit na mabuti ang Panginoon. The same sa Pharisee. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan ko, tingnan mo ngayon. Sa loob ng church, hindi ko po ito, sapagkat mali kasi, marami kasing tao na nagsasabi na, tumingin ka sa Diyos, wag sa tao. Mali po yun mga kapatid, no? Hindi po yun ang standard ng Bible. Ginagamit po natin yung talatang focus unto Jesus, focus on your faith, dili daw sa iba, no? Iba po yung context niyan mga kapatid, no? Hindi po natin ikapit doon sa mga sarawayon na mga leader. Hindi po ganon. Sapagkat ang Diyos po ay nagbigay ng leader ng iglesia or kanyang pinagkatiwalaan at mayroong mga advice ito, no? Kaya nga kung sa panahon ni Apostol Pablo na si Timoteo, kanya niyang ina-advisean ito na maging ganito ang gawain ng tao, no? Bagamat according sa parable, mga kapatid, hindi talaga natin may iniwasan na hati talaga. Hati, makasanlibutan, yung mga hindi talaga sila naglilingkod ng tapat sa Diyos at hati yung talagang tunay na naglilingkod sa Panginoon. The parable of the 10 virgins, the parable of the talents, the parable of the evil and the good servant. Kaya hati palagi mga kapatid. Hindi talaga natin maiwasan ng ganun. Subalit, ito pong pag-aaral natin sa oras na ito po ay makapag-i-examine sa ating sarili. Kasama po ako dito mga kapatid, no? Hindi lang bang po para sa inyo ito, kundi para po ito sa ating lahat na nakatanggap ng greater light. Na ang katotohanan ng Panginoon sa kanyang iglesia ay ganito ang katotohanan ng Diyos sa kanyang iglesia. Tingnan mo ngayon mga kapatid. Pagpasok sa simbahan, Sabat, banal. Pero pagka hindi Sabat, nandun sa tiktukan, nagsasayaw-sayaw kung ano ang sayaw. Nakikita yung mga pusod. Kung ano ang ginagawa ng sanlibutan, ay walang pagkakaiba ang mga taong ito na binabanggit ng Biblia. Gayon din sa Spirit of Prophecy. Makadiyos sila sa araw ng Sabat, pero pagka hindi Sabat, mga kapatid, tingnan mo ang kanilang gawain. Walang pagkakaiba sa sanlibutan or sa mga tao na nasa sanlibutan. Walang pagkakaiba. Kaya nga mga kapatid, palagi ko po itong napapakinggan sa when I was a Bible Baptist believer sa aking pastor, na mayroong isa siyang membro na sinabihan na ang relihiyon mo lang ang nabago, pero ang karakter mo hindi nabago. Kasi, pagpasok sa simbahan, banal. Paglabas sa simbahan, lasinggo, sugarol, ganun pa rin mga kapatid ang ginagawa. Walang pagbabago. Kung inyo pong mapapansin mga kapatid, yung snake, yung ahas, pag siya po ay magluno, ano ba yung term sa Tagalog nito? Hindi ko mabigkas. Yung matanggal yung kanyang, yung balat. Sa aming term niyan ay luno. Oo. Hindi siya, pagtanggal niya ng balat niya mga kapatid, ahas pa rin siya. Parang ganito ang kalagayan ng mga tao na binabanggit ni Mrs. White. Oo. At ng Panginoon. Pero ang gusto sa atin ng Panginoon, katulad ng yung butterfly, di ba? Yung butterfly, pagka hindi pa siya uod, nagsisimula siya sa uod, ano bang larva ang tawag ba niya? Kung hindi ako nagkakamali, larva. Tapos, pagka lumabas po yung uod sa kanyang hanggang sa magiging paru-paro yan at lilipad. Nagsimula sa uod hanggang sa paru-paro. Gayun dapat ang sa atin na mga tao, mga kapatid, no? Kaya, sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang iglesia ng Diyos sa huling panahon na ito, ganito po ang kalagayan. Ang kalagayan po niya ay katulad sa Pharisee. Sapagkat nabanggit po dito, yung hubad, bulag. Nakakita na po ba tayo ng taong hubad? Yung sa lansangan na mga pulubi na nakakaawa sila. Pero kung nakakaawa sila, mas higit pa na tayo'y nakakaawa
sa mata ng Diyos. Kasi hubad. Halin ba ang nakakahiya or nakakaawa? Yung hubad o yung mayroong damit na marumi? Siyempre yung hubad, mga kapatid. Nakakaawa ang kalagayan ng iglesyang ito. Subalit, hindi po nagtatapos dyan, mga kapatid. Mayroon pong counsel ang Diyos. Mayroon pong payo ang Panginoon sa iglesyang ito. At ito'y pakinggan natin. Ano ang sabi, mga kapatid, sa verse 18? Na ganito ang sabi ng Diyos through messenger, no? Through John. Na ipinapayo ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay. Itong gintong dinalisay, it's represent po ito sa Word of God. Word of God, nabubulol ako, sorry. Word of God or salita ng Diyos na pure na salita ng Diyos, katotohanan. Sapagkat ito pong salita ng Diyos, dinaan po ito sa apoy sa mahabang panahon. Ito po yung nag-survive. Ito po yung ibig sabihin, bumalik ka sa akin ng katotohanan, yung pure na Word of God. Ito po yung nagre-represent sa gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. At sabi dito, at ng mapuputing damit. Ano ba ito, Brother Junald, ang maputing damit? Ito pong mapuputing damit, ito po ay, it's represent the righteousness of our Lord Jesus Christ. No? Ito po yung ipinababili ng Diyos sa Kanya na magkaroon tayo ng mga tao or Kanyang mananampalataya, yung Kanyang bayan sa huling panahon na ito. Katotohanan, yung Word of God na tunay, na pure, righteousness of Christ, sapagkat hindi po ito damit natin na ang dapat natin isuot, yung ating sariling righteousness, yung ating katuwiran, hindi po gayon, mga kapatid. Hindi po gayon ang gusto ng Panginoon sa atin, kundi yung gusto ng Panginoon sa atin, yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung nagre-represent sa mapuputing damit upang inyong maisuot, upang huwag mahiyag ang inyong kahihiyang kahubaran at inyong ipahid sa mata, na ipahid ang inyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kaya nga kung titingnan natin, mga kapatid, no? Ayon sa sulat ni Mrs. White, no? Hindi ko po nakuha yung kung saan aklat. Subalit alam po ito ng mga magagaling sa ni Mrs. White. Si Mrs. White nagturo sa atin na yung mga hospital na makatulong. Kasi kung bakit tayo mayroong hospital, mga kapatid? Kasi para makatulong tayo sa ating kapwa, sa nangangailangan. Pero ngayon, mga kapatid, ano ang nangyari ngayon? Mas mataas pa yung standard ng hospital na dapat sana'y makatulong tayo sa ating kapwa. Pag wala kang halagang 100,000, hindi ka, mamamatay ka. Hindi katulad sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, nang siya po'y nasa lupa, nagkatawang tao, nagpapagaling po siya ng may masakit. Ang tanong, may bayad po ba? Wala. Walang bayad. Pero ano ngayon, mga kapatid, mga kaibigan ko? Hindi natin napapansin kung ano ang ginagawa ng sanlibutan, nakikaayon po ang iglesyang ito sa sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, sa isang nagtanong sa atin, bakit ang ganun ang nyo, di ba? Ang sagot ko, wala akong masasagot yan, brother, pero ang Biblia ay hati, palaging hati. Ang minimin point ko po, mga kapatid, kahit sa ganitong sitwasyon, mayroon pa rin mga tao na talagang nagtatapat sa Diyos. Pero ang aking pong pinopoint, na dapat sana yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na maging blessing po tayo sa iba, na maging pagpapala. Okay lang kung sa may mga pera. Halimbawa, yung mga walang-wala na lumapit sa inyong hospital. Yung hospital, ginamit po yan ng Panginoon para makatulong sa kapwa. Itataboy, walang pera. Mamamatay. Saan po yung pag-ibig dyan, mga kapatid? Hindi na po makikita ang pag-ibig. Si Mrs. White nagsabi na kung kayo man yung mga hospital, hindi para pagkakitaan, kundi para makatulong sa kapwa. Ito pong aking sinasabi, katotohanan po ito. Sa mga nag-aaral sa sulat ni Mrs. White, nandyan po yan sa sulat ni Mrs. White. Kaya mga kapatid at mga kaibigan ko, masaklap ang kalagayan. Nagiging bulag tayo sa katotohanan. Meron pa. Pagka ang mga tao na ini-invite, mga mayayaman, kilalang tao, yung mga nasa loob ng iglesia, grabe, talagang alagang-alaga, lulutuan pa ng masarap na pagkain. Pero pagka ang pumunta sa simbahan, sa iglesia, yung mga tao na mga kawawa, mga mahihirap, hindi pa siguro kakamayan. Mga kapatid, nagiging bulag tayo sa katotohanan. Hindi kakamayan.
Pero ang Panginoon nagturo na kung kayo ay mayroong handaan, huwag ninyong iimbita yung mga matalik nyong kaibigan. Kundi ano ang sabi ng Panginoon? Imbitahan nyo yung mga pilay, mga lumpo, mga buta, sapagkat wala silang kakayanan na ikay gagantihan at sila'y magpapasalamat sa Diyos. Yun po ang katotohanan ng Diyos sa Biblia. Bakit nagiging bulag ang iglesyang ito? Dahil alam nila ang katotohanan ng Diyos, subalit ang kanilang ginagawa, ang kanilang nilalakaran, hindi sa ayon sa kalooban ng Diyos. Masaklap ang kalagayan nito, mga kapatid. Mga kaibigan ko, ito po yung aking sinasabi. Hindi po natin tinutolerate ang kapatiran, ang mga leader o kung ano paman na nasa loob ng iglesia. Hindi po gayon ang Panginoon sa atin. Gumising po tayo, mga kapatid, sa huling panahon na ito. Alam niyo po ba kung bakit ang Diyos ay napakatagal bumalik? Na mayroong mga talata sa Biblia, Revelation chapter 21, na ano ang sabi na, Behold, I am quickly. Yung word na I am quickly, ibig sabihin, madali. Pero hanggang ngayon, bakit hindi dumarating ang Panginoon? Kasi nalalaman ng Panginoon, pagka siya'y dumating, maraming tao na nasa loob ng kanyang bayan ang hindi maliligtas. Bakit naaantala ang Diyos? Dahil mahal niya ang kanyang bayan. 2 Peter chapter 3 verse 9, na ibig ng Diyos na ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan dahil hindi niya nais na mapahamak. Mga kapatid ko na minamahal, lalong-lalo na po na sa nakapapanood nito, mga leader, mga pastor ng iglesia, evangelist o kung ano paman, kasama po ako, imulat po natin ang ating mga mata, mga kaibigan ko. Ang dapat na tulungan-tulungan, hindi yung partiality. Alam niyo po ba, mga kapatid, according sa James, yung partiality, kasalanan po yan sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia sa aklat ni James, kung meron kang nakita na kapatiran na makita mo na disinte, mayaman, aasakasuhon mo siya, o dito ka na lang kapatid, tapos yung mahirap, ay, alis ka dyan. Kasalanan po yan sa Diyos, partiality po yan. Kaya ganito ang kalalagyan or kahinatnan or kalagayan ng iglesia ng Panginoon sa panahong ito. Na sila po ang nakakaalam ng truth, sa kanila ibinigay yung katotohanan, pero hindi nila lakaran ang katotohanan. Mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po yung katotohanan ng Biblia. Kaya nga sa loob ng iglesia, maraming natitisod. Pero sa totoo lang po, mga kapatid at mga kaibigan ko, hindi po natin mababali ang hula. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. Kaysa naman magsabi po ako ng sa inyong lang kagustuhan o sa ating lang kagustuhan, okay lang masaktan po tayo, mga kapatid. Pero katotohanan po itong aking sinasabi. Sapagkat sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ni Timoteo, darating ang panahon na hindi na makikinig ang tao sa wastong aral at kanilang ibabaling ang kanilang kaisipan sa mga alamat. Tingnan mo ngayon yung mga tao nangangaral, mga kwento-kwento, patawa, natatawa yung mga membro. Pero pagka mag-preach ka katulad sa mga propeta, yung talagang mababago ang buhay ng tao, magagalit sa iyo. Ano ba to si brother? Binabantay yung aking sarili. Hindi gayon, mga kapatid, mga kaibigan ko. Subject po tayo niyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kanyang counsel, mga kapatid, sa atin, ipinapayo ko sa inyo na ikay bumili sa akin ng gintong dinalisay, ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang ang inyong maisuot, upang ikaw ay mahayag ang inyong, upang huwag mahayag ang inyong kahihiyang kahubaran. Kaya ano ang sabi sa verse 19? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Amen? At pinaparusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. So ang standard ng Biblia, or kung ano ang sinasabi ng Panginoon ng Biblia, ano ang sabi niya? Aking sinasaway ang lahat kong iniibig. Kaya nga, mga kapatid, kung ating titingnan ang Hebrew chapter 12, kung babasahin natin Hebrew chapter 12 verses 5 and 6 to 7, na ganito ang sabi ng Biblia. At inyong nililimot ang iniaral na ipinagkikipagtalos sa inyo tulad ng mga anak. Anak ko, huwag mong baliwalain ang bahala. Huwag mong baliwalain ang parusa ng Panginoon. O huwag kang maglulupaypay kung ikaw man ay kanyang pinagwiwikaan, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon
ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Katulad doon sa sinabi kanina, mga kapatid. Kaya nga sa verse 7, na dahil dito'y parusa kayo'y, ito'y parusa, kayo'y magtiis, inaari kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alin ngang mga anak ay hindi pinaparusahan ng Ama. Sa verse 8, datapwat kung kayo'y hindi pinaparusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak naligaw kayo, at hindi tunay na mga anak. Pasalamat tayo kapatid at mga kaibigan ko. Dahil sa mga salitang ito ng Biblia, na sa atin ay palagi nating napapakinggan, naiigsamin natin ang ating sarili, kasama po si Brother Jonal, na tayo po'y mamuhay ng may kabanalan. Yung katotohanan na ating natanggap, mga kapatid, tayo po'y pinapayuhan ng Panginoon na tayo ay lumakad sa mga ito, sa katwiran. Pero mga kapatid at mga kaibigan ko, katotohanan na binabanggit ng hula ng Biblia, yung Church of Laodicea, bulag po itong iglesyang ito dahil hindi po natin nakikita yung katotohanan ng Diyos at hindi nilalakaran ang mga ito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan ko, may payo ang Diyos, magsisi ka at talikdan ang mga ito, ang mga masamang gawa. Dahil mahal po tayo ng Diyos, kaibigan ko. Kapatid ko na minamahal, sa ating pag-aaral sa oras na ito, uulitin ko po, hindi po natin tinotolerate ang masamang gawain at maling ginagawa. Kung kayo po or kung tayo po mga kapatid, sapagkat tayo po ang nakakaalam at ang Diyos. Kung tayo po'y gumagawa, ang kalahati makasanlibutan, sa oras pong ito mga kapatid, tayo po ay tumawag sa Diyos at magbagong buhay. At huwag nang balikan ang mga ito. Dahil yan po ang tunay na repentance. At alam niyo po ba, 1844, based on our belief, nagsimula ng maghatol sa bayan ng Diyos sa loob. Sapagkat mauunang magsara ang kaligtasan, yung close of provision na kung tawagin, sa loob ng iglesia, bago sa labas. Kaya kung gusto mong matatakan, o kung gusto nating matatakan mga kapatid, piliin natin kung ano ang katuwiran ng Panginoon, o kung ano ang kalooban ng Panginoon, sapagkat yung matatatakan, according sa Revelation chapter 7, ito po yung mga pinasakdal ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kanilang karakter, the same kay Job, the same kay Shadrach, Meshach, Abednego. Sila po ang magtatagumpay sa tinatawag na persecution, sa destruction. Sila po yung makatatayo. Yan po ay sinabi po ng hula, mga kapatid. Hindi po yan mababalik kailanman. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po yung katotohanan ng Panginoon. The more natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo, the more natin nakikita ng ating sarili na tayo po'y napakalayo sa Diyos. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid at mga kaibigan ko, ngayon po ang oras na tayo po'y magsisi kung tayo po'y nakakagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. The church in the last days, ang kalagayan ng kanyang iglesia, walang nabanggit na maganda ang Panginoon. Pero iglesia niya po ito. So mga kapatid at mga kaibigan ko, idalangin natin sa ating buhay, bawat isa sa atin, na tayo po ay makita natin ang katotohanan ng katotohanan, o yung katotohanan ng salita ng Diyos at lakaran po ng tao ito sa tulong ng banal na Espiritu. Sa oras pong ito, mga kapatid, sa ating pagtatapos bago tayo magbati, kayo po ay aking inaanyahan na tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid ko. O dakila naming Diyos, maraming salamat, Ama, sa mga oras na ito na kami po ay nalalayo sa iyo, Panginoon, sa kalagayan ng makasanlibutang bagay, kung kami man ay isa sa mga natamaan ng iyong mga salita. Salamat sa iyong pagtutubid sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, at tulungan kami sa huling panahon na ito na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ay inyo pong tulungan kami na aming magawa ito, ang may kabanalan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat po ng marami sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan ko, no? At bago po tayo magtapos ay nais ko pong batiin ang ating mga kapatiran. Siguro dito po ako magkikita, no? Sapagkat upang aking pong makita. So aking pong binabati una si Sister Jevelyn, no? Giliedo. At gayon din kay Sister Belinda Antonio Pronda. At gayon din kay Sister Aura Asitura, Sister Princess, kay Marty Arsiga, kay kapatid na Renz Padua. Binabati ko rin po si Sister Maria Villa Banadera Barnido. At gayon din kay Sister Arlene Gonzales Reyes, kay Eric Bores, kay kapatid na Eric Bores, at gayon din kay kapatid na Renz Padua, at kay Rini Aragon, no? Binabati ko rin po si Alandrino Mamak, at gayon din kay kapatid na John Olgina, at kay Sister Alma, at binabati ko rin po si Sister Marty Arsiga, at kay Sister Mabel Rojas Madrigal. Ayan. At gayon din kay Sister MC Tibor at sa kanyang mister. At gayon din kay Kuya Roy Nodo Primero, at kay Sister Carme, kay Kuya Sam Nazaret, at gayon din kay Kuya Ronald Barin. Binabati ko po kayo ang lahat ng Barin family. At sa ating kapatid na si Kuya Edwin Yusuya, at sa lahat ng Yusuya family, at sa lahat ng Giliedo family, maraming salamat sa support sa ministry. At gayon din sa ating kapatid na Sister Miriam Kitoriano Ramos, at kay Sister Losi Dongo de Guzman. Binabati ko rin po si Sister Ria MC, at kay Sister Analisa Ortiga Buffy. Ayan. At gayon din, binabati ko rin po si kapatid na Arlene Gonzales Reyes, at kay sino pa ba? Ayan. Ayan. Titingnan ko muna mga kapatid ha. Kay kapatid na Ames Pabs, at kay George Ness. Ayan. Siyempre po gayon din kay Vincent Barcelon Botial, at kay kapatid na Jenna Canyo Isabel, at kay Joama Crisostosmo Sumilong, at kay kapatid na Rhea MC, ano? At gayon din kay John Ray Jacinto, at kay Sister Losi Dongo de Guzman, kay Sara Tamayo Comora, kay Harold Tyron Balinas, at kay Bids Claire Bellones, at kay Sulads is the Missionary. Binabati ko rin po si Sister Buena P. Garcia, at kay F. Harisco, at kay Jolie Salado. At ngayon din, binabati ko rin po si Rodita Balbuena, at binabati ko rin po si Sister Abelinda Antonio Fronda, atin na nabati, ano? At ngayon din kay Kuya Ber, no? Binuya Balagtas, at ngayon din kay Kuya Bongski Ikban, at kay Sister Sharon Gresusuya, kay Sister Lolo Yense, kay Sawins Raso, at ngayon din kay kapatid na Charlie Moket, no? Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon. At binabati ko rin po si Tita Nueme Lomboy Sinita, no? At sa muli po, at ngayon din sa ating kapatid na Kapitulo Versikulo Team, pag-aralan natin, at sa Gospel and Music Ministry, at sa ating mga kapatid sa Jesus is Coming Again, no? At sa kay Kuya Richard Thompson, no? Sa kanilang programa. At sa muli po mga kapatid at mga kaibigan ko, kung sa hindi ko po na lahat nabati, ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyo, sapagkat yun lang po ang aking nakita. At siyempre po, binabati ko po ng happy birthday si Kuya Melvin Sarmiento, ano? At ngayon din kay Marty Arsiga, magandang hapon sa inyo. At siyempre po si Sister Jemima Evans Evangelista, at kay kapatid na Lunata Thompson. Yun po mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre po si Brother Orbit Okdemaya, no? At kay kapatid na Jonathan Okdemaya, sa lahat ng Okdemaya family, at sa Sadyasa family, binabati po namin kayo. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Jonald Arizobal. Kasama ko po yung aking pamilya, at sa lahat ng ating kapatiran, at nasa likod ng camera. Purihin ang Diyos sa hapon na ito, sa Kanya lamang ang karangalan, kapurihan, kadakilaan magpakailan paman. Amen.